Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga diyos-diyosan. Hindi siya nananatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na diyos-diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga diyos-diyosan ng lahat niyang mga asawang dayuhan. Ang mga ito'y nagsoob doon ng kamanyang at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga diyos-diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang." Ang salita ng Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan na gawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong aba. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkos nakisama at malinggawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae't lalaki inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ni numan na naroon siya, subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Serofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak, ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae, ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak." Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan na po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, alam niyo po sa chapter 11 ng unang aklat ng mga hari, mababasa natin doon ng isang medyo mahirap tanggapin
na pangyayari sa buhay ni Haring Solomon. Ano po nangyari? Si Solomon ay nagkasala laban sa Panginoon na ating Diyos. Sumamba siya sa mga Diyos-Diyosan, no? Sumamba siya sa mga Diyos ng ibang mga lahi, ng ibang mga bansa. Tunalikuran niya ang Panginoon na ating Diyos. At dahil doon, ang Diyos ay nagsabi kay Haring Solomon, no? Dahil hindi mo ginalang ang aking tipan at di mo sinunod ang aking tagubilin, maaalis ka sa iyong pagkahari. So, may parusa kay Haring Solomon. At maiisip natin, dapat lang naman yon kasi may kasalanan si Solomon. Kaya pag may kasalanan si Solomon, may parusa kay Solomon. Pero ito na yung bahaging mahirap tanggapin. Sabi niya, pero ang parusa ay hindi ibibigay sa iyo, kundi sa mga anak at apo mo. Nako! Anong ibig sabihin nito? Yung ama ang nagkasala, pero ang magdurusa ay yung mga anak at apo. Bakit naman ganon? Bakit naman ganon? Mga kapatid, ang kaparusahan, ang pagdurusa ng tao, ang pagpapasakit sa tao, ay hindi naman kalooban ng Diyos. Hindi gusto ng Diyos na makita na ang mahal niyang mga nilalang tulad natin ay magdusa, mahirapan, masaktan. Subalit, ang ating mga kaparusahan, ang ating mga paghihirap, minsan ay sarili rin nating kagagawan. Kagagawan ng tao, kaya nagdurusa ang tao. At ganun kay Haring Solomon. Pero ang di natin malay madalas ay minsan yung kasalanang ginagawa natin, minsan yung pagkakamali na nagagawa natin, ang naghihirap ay hindi tayo, kundi ang ating mga anak at apo na susunod sa atin. Akala natin tayo lang ang tinatablan ng kasalanan. Akala natin tayo lang ang tinatamaan ng ating kamalian. May ganun tayong pag-iisip minsan. Patago ko naman ginawa eh. Wala namang ibang madadamay dito. Wala namang ibang tatamaan nito. At kung meron mang mapaparusahan dito, ako. Kaya pwede kong gawin. Pwede ko na itong baliwalain kung ano man ang epekto nito. Sa akin lang naman ito eh. Pero mga kapatid, matauhan sana tayo. Anuman ang ginagawa nating mali, ay hindi lang sa atin tatama. Madadamay ang ating lahi, ang ating lipi. Kapag inaabuso natin ang katawan natin ngayon, halimbawa, hindi natin inaalaga nating mga kalusugan, hindi natin inaayos ang ating pakikipag-ugnayan sa ating katawan, tatamaan ang mga magiging anak at apo natin. Anumang katiwalian ang gagawin natin ngayon, magkakaroon ng epekto sa susunod na salinlahi. Kapag ang kalikasan ay ating binabaliwala at sinisira, mawawala ng magandang tahanan ang ating sunod na mga kaapu-apuhan at kaanak-anakan. Huwag sana nating isipin ang kasalanan natin ay hanggang sa atin lamang. Hindi po. May epekto ito sa mga susunod na salinlahi ng tao.
Pero ito ang mabuting balita. Kapag ang Diyos naghilom, ang epekto hindi lang din sa'yo. Kapag ang Diyos nagligtas, ang epekto ay hindi lang din sa'yo. Di ba nga, nung nahilom ni Jesus si Zaccheo, anong sabi ni Jesus? Ang kaligtasan ay dumating sa lahi na ito. Salvation has come to this household. Oo, ang kamalian, ang kasalanan ay nakakaapekto sa iyong mga anak at apo. Pero ang biyaya ng Diyos ay tumatalab din sa buong lahi mo. Yes, hindi po individualistic ang biyaya ng Diyos. Ang epekto nito ay sa buong lahi ng tao. Kaya naman, ngayon pa lang, sa sarili mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, simulan mo na ang paghilom at pagbabago. May talab ito kahit sa mga anak at apo mo. Alam niyo po, nung teacher ako, meron ako isang estudyante na may kakaibang ugali, no? Napansin ko kasi na pag naglalakad siya sa school, no, pinupulot niya yung mga natatapon na basura, yung mga nagkakalat na basura. Mga maliit na balat ng candy, yung mga balat ng, yung mga napagguntingan na nahulog, no? Pag may nakita siyang kalat, pinupulot niya at dinadala niya sa basura. Tapos, so pinuri ko siya. Sabi ko, Iha, nakakatuwa yung ginagawa mo, ha? Nagbo-volunteer ka, ikaw na kumukuha ng basura. No? Sabi niya, di ko makalimutan yung sagot niya sa akin. Sabi niya, thank you po sir, para po to sa apo ko. High school student. Sabi ko, may apo ka na ba? Sabi niya, para po ito sa mga apo ko. Tapos nung minsan, napansin ko na tumutulong siya sa kanyang kaklase na nahihirapan sa isang leksyon sa school. No? At pinuri ko na naman siya. Sabi niya, ang bait mo naman, tinutulungan mo siyang makahabol sa aralin sa klase. Ganun na naman ang sagot niya. Sir, thank you po. Para po ito sa mga apo ko. Kaya nung minsan, kinausap ko na siya ng masinsinan. Sabi niya, natutuwa ako sa'yo, mabuti kang estudyante, matulungin ka. Pero naku-curious ako kasi ilang beses mo nang sinabi sa akin na yung kabutiang ginagawa mo ay para sa mga apo mo. Sabi niya, nakita ko po kasi sa lola ko. Lagi po niyang sinasabi na lahat ng sakripisyo niya para sa amin. Hindi ko noon nararamdaman paano yun nangyayari. Yung sakripisyo niya, magwalis ng bakuran, no? Magpunta sa simbahan, magdasal ng orasyon tuwing hapon, no? Pero lagi siya sabi, para sa amin, hindi ko naman po nararamdaman yun. Pero naisip-isip ko, ngayong tumatanda na ako, nagkakagulang na rin. Oo nga. Lumaki kaming mabuti, lumaki kaming maayos dahil sa mga sakripisyo ni Lola. Lahat ng yon para sa amin. Kaya lahat nito para sa apo ko. Ano man ang ginagawa mo, may talab sa susunod na lahi mo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat ang iyong awa at kabutihan ay hindi lamang para sa amin, kundi maging sa angkan namin. Amen.